Hindi na ako naniniwala sa pag-ibig dahil ang lalaki magaling lang sa umpisa. Ang worst pa doon ay iiwan ka na pagsawa na siya. Ipagpapalit ka sa mas maganda yung hindi pa napagsasawaan. Bata pa lang ako nung nakilala ko siya at sa kanya ko rin naranasan lahat ng first time ko. Nakilala ko siya dahil sa kaibigan ko. Niyaya ako ng isang kaibigan ko na pumunta sa isang lugar dahil nandun yung boyfriend niya. At dun ko siya nakilala. Nagsimula ang lahat sa asar-asaran hanggang sa niligawan niya ako. At isinama niya ako sa bahay nila para ipakilala sa magulang niya. Mabilis lang din akong nakapagdesisyon sa buhay ko nun dahil bata pa lang ako ay layas ako sa bahay namin. Niyaya niya akong matulog sa kanila dahil gabi na rin at sarado na yung bahay ng kaibigan ko. Napakalambing niya, ipinakilala niya ako sa magulang niya at doon ako nanatili ng ilang araw sa kanila. Sobrang maalaga at lahat ginagawa niya para hindi ako magalit. After 6 months ay naisuko ko yung pagkababae ko dahil sa kapusukan namin at wala naman ang naniniwala na wala pang nangyayari sa amin dahil nagsasama na kami sa iisang bahay. Patagal kami ng patagal pero yung nanay at tatay niya pinakikialaman lahat ng galaw ko na ikinukumpara pa ako sa ex niya kasi hindi raw ganon yung ex niya. Hindi daw ganon manamit tapos ganito ganyan. Nasasaktan ako kaya pinilit ko na lang na magmukmok sa kwarto niya. Kasi kapag lumalabas ako, ang dami kong naririnig mula sa magulang niya. Pinilit kong magbingi-bingihan at tumulong na lang sa gawaing bahay at magising ng maaga para wala na silang masabi at nagsusot na rin ako ng formal. Nung tumagal ay hindi ko na natiis dahil pati sa mga kapitbahay ay pinagchichismisan ako ng nanay at tatay niya. Sinabi ko sa boyfriend ko na uuwi muna ako ng bahay at pumayag naman ang boyfriend ko. Basta't kasama siya. Sinama ko siya at pinakilala ko na rin sa mga magulang ko pero nagalit si Papa nung dinala ko siya sa bahay at sinuntok siya at binugbog ako. Mahirap lang kami dahil yung tatay ko'y batugan. Tapos yung nanay ko naman laging binubugbog ng tatay ko. Lalo na kapag walang binibigay ang nanay kong pera sa tatay ko. Naging rebelde ako dahil sa tatay ko dahil sa amin na lang palagi binubunton yung galit niya. Nung ipinakilala ko yung boyfriend ko sa pamilya ko'y wala akong ibang narinig kundi pabigat lang daw kami sa bahay nila. Samantalang tumigil ako sa pag-aaral dahil ginusto kong magtrabaho para matulungan ng mama ko at para makaalis kami sa lugar na yon. Nasaktan ng tatay ko yung boyfriend ko kaya umuwi muna siya sa kanila at nagkahiwalay kami ng ilang araw. Lumipas ang isang linggo ay nagchat sa akin yung boyfriend ko na susunduin niya ako at babalik na kami sa bahay nila dahil kinausap naman niya na daw yung parents niya. Pero wala pa rin naman nagbago nung bumalik ako sa kanila. Umiiyak ako at naging madrama dahil wala akong choice kundi manatili na lang sa kanila kasi ayoko na ring umuwi ng bahay dahil bububugin lang naman ako ni Papa. Lumipas ang 2 taon ay napansin kong nagbago na siya. Naging toxic, wala na siyang pakialam sa nararamdaman ko. Sinasabihan niya na lang akong madrama kapag nagkukwento ako sa kanya tungkol sa mga pinagsasasabi ng magulang niya. Pero tiniis ko kasi nga mahal na mahal ko siya. Hanggang sa sinama na siya ng papa niya sa trabaho ng 1 buwan. Doon na sila nagstay kasi nga sobrang layo. Sinabihan ako ng papa niya na magstay muna ako sa kanila at samahan ko muna yung biyanan kong babae. Kasi nga kami lang dalawa na doon yung maiiwan. Nung nagkaka-chat kami ng boyfriend ko ay naririnig ko yung papa niya na nagsasalita ng "Wag mong unahin yan ha, hindi naman yan importante." Kaya't naiyak na lang ako nung in-call ng boyfriend ko yung tawag. Ilang araw ang lumipas ay inopen ko yung account ng boyfriend ko at may nabasa ako sa message request. "Ikaw pala yon, ang pogi mo ah. Chat kita mamaya pag libre na ako. Kita tayo sa likod ng pinagtatrabahuhan nyo." Nagulat ako dahil hindi ko akalain na sa tagal namin yun ay ngayon lang siya nagkaganyan. Ngayon ko lang nalaman na hindi pa pala ako sapat sa kanya. Nireplyan ko yung babae at sinabi kong, "Sino to? Girlfriend niya to?" Nagreply naman siya na, may girlfriend pala siya." Sabi niya kasi wala nanligaw pa siya sa akin, kapal ng mukha niya. Sabi ko, hayaan mo na siya kasi may girlfriend na siya at sana maintindihan mo dahil babae ka rin. Hindi na nagchat si babae pero nawala na yung tiwala ko sa boyfriend ko. Naging toxic na yung relasyon namin. Naging manhid ako sa lahat ng bagay at wala na akong pakialam sa lahat ng naririnig ko mula sa pamilya niya. Umabot kami ng 4 na taon pero toxic na. Hanggang sa parehas na kaming may work at busy na sa isa't isa. Away-bati kami na pinipilit niyang bumawi sa akin dahil nakikita niya na kaya ko na kahit wala siya. Lagi niya akong tinatawagan kahit oras ng trabaho. Nakikipagkwentuhan siya sa akin at sinusubukan niyang kunin ulit yung tiwala ko pero nasira na. Pinipilit ko naman na magtiwala ko ulit sa kanya pero parang mahirap dahil iniisip ko na kung papaano kung lokohin niya ako ulit. Tama lang siguro na hindi ko ipakita sa kanya na sobrang mahal ko siya dahil iisipin niya na kahit anong gawin niya ihahabulin ko siya. Naging matured ako dahil sa kanya at binago niya ako. Hanggang sa naisipan ko ulit na buksan yung account niya. At pagka-open ko may babae na namang nagchat sa kanya. Gusto pang arborin yung sapatos na binigay ko sa kanya kaya inopen ko yung Facebook ko mismo para i-direct yung babae. Tinanong ko yung boyfriend ko kung sino yon at ang sagot naman niya sa akin na katrabaho niya
niya lang daw at wala namang mali siya. Hanggang sa nag-away na nga kami dahil nag-update sa kanya yung babae ng pictures at mas may time pa siya doon kaysa sa akin. Na kahit na magkasama sila sa trabaho ay nagkakachat pa rin sila at ang sweet nila. Kaya chinat ko yung babae at sinabi ko na may jowa naman yung chinachat mo. Sana aware ka at babae ka rin. Sana alam mo yung feeling na niloloko at alam mo rin yung lugar at halaga mo. Nag-reply naman si babae, okay po, iiwasan ko yung boyfriend mo. Hanggang sa mismong 5 years anniversary namin ng boyfriend ko, bala ko sana siyang i-surprise dahil delayed na ako ng 2 months. Pero ako yung na-surprise. Gumuho yung mundo ko nang mag-my day sa Facebook yung babae na nagyayakapan sila ng boyfriend ko. Umiyak ako ng umiyak at pinagmumura ko yung boyfriend ko. Hinabol ko siya dahil buntis ako at kahit anong ginawa ng boyfriend ko, kaya kong patawarin para lang sa anak namin. Lumipas ang 1 buwan ay wala kaming kontak ng boyfriend ko dahil binalak niya ako. Naisipan kong pumunta sa bahay nila para ayusin sana at sabihin sa magulang niya na buntis ako at kailangan panindigan nyo ng anak nila or sustentuhan na lang, pero huli na pala ang lahat. Sinabihan ako ng magulang niya na, sure ka ba na sa anak ko yung dinadala mo? Naiyak ako sa harap nila kahit na nakakahiya, pero mas humugulgul ako sa iyak nung sinabi ng ex ko na huli na ang lahat kasi buntis na yung bago niya 3 months na. Kaya't ang nasabi ko na lang, ang tagal mo na pala akong niloloko. Gumuho yung mundo ko nang mas pinanindigan niya yung anak nila ng babae niya kaysa sa akin. Ngayon nga 3 taon na yung nakalipas pero hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa ng ex ko sa akin. Lagi pa rin akong nananaginip sa kanya at mas worse pa doon ay umiiyak ako habang natutulog. Okay naman kami ng anak namin pero siya yung reason ba't ako nagkaganito. Binago niya ako, wala na akong pakialam sa mundo, naging manhid na ako sa pag-ibig. May nagiging boyfriend naman ako pero nasasaktan ko lang sila sa inaasal ko. May sumusubok naman na mahalin ako pero hindi ko minamahal tulad ng pagmamahal ko sa kanya dati. Naging manhid ako, walang pakialam at hindi na rin ako naniniwala sa pag-ibig. Dahil ang lalaki magaling lang sa umpisa. Iiwan ka kapag sawa na siya. Ipagpapalit ka sa mas maganda yung hindi pa niya napagsasawaan. Na ni kahit nga sa pagkumusta sa anak niya hindi niya ginawa. Naiiyak na lang ako kapag naalala ko yung mga araw na niloko niya ako. Sa ngayon ay okay naman na ako, may sariling bahay na ako at wala akong boyfriend. At nabubuhay ko ring mag-isa yung anak ko at ang pamilya ko. Mamilan, kailangan ko ng advice. Bubuksan ko ba ulit yung puso ko para sa taong gusto kong mahalin? Or ibobomba ko na lang to? Letter sender, Danica ng Tacloban City. Bata ka pa, inisto kita eh. Siguro kasi masyado kang walwal sa buhay. Kaya ganun yung tingin sa'yo ng biyanan mong hilaw. Sumama ka agad matulog sa bahay ng lalaki, first meet pa lang. Sabi mo magulo yung pamilya mo, kulang ka sa atensyon. Sana wag niyong gawing rason palagi yung hindi maayos na pamilya kaya kayo nagwalwal. Kasi may choice naman kayo. Pwede naman na isampal mo sa kanila yung pagsusumikap mo kasi sabi mo nga, nagtrabaho ka para sa mama mo para may alis mo. Kaso nga lalaki yung nakita mo. Sa boyfriend mo, ilang beses mong nahuling may babae pero nabuntis ka pa rin. Ayoko nang comment sa mga bagong sumusubok sa'yo ulit. Huwag na muna, hindi ka pa totally heal. May anak ka, maayos ka na, sabi mo may bahay ka at okay kayo ng anak mo. Nakakasuporta ka sa pamilya mo. Focus ka muna sa positive aura mo ngayon. Kapag ready ka na in time, dun ka magpapasok ng bago sa buhay. Tigilan mo yung gante-gante or pakikipagrelasyon at pakikipaglaro ng emotion ng iba. Kasi sa huli, baka mag-repeat scenario ka.